Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Ang ex talaga nagiging unpredictable yan kapag during breakup. At madalas sa inyo nawawalan na ng hope na magbalikan pa kayo ng ex mo kapag nananahimik na siya. Since napaka-negative thinker ninyo, madalas iniisip ninyo na wala nang pake ang ex nyo sa inyo at hindi na, talagang iniisip nyo masyado. Masyado kayong kumbinsido sa sarili ninyong negativity na ang ex nyo ay wala nang pakialam sa inyo. Pero hindi totoo yun. Okay? Ipapaliwanag ko kung bakit hindi totoo yun dahil merong nangyayari sa likod ng katahimikan ng ex mo. Hindi lahat ng tahimik ay nakamove on na at hindi rin lahat ng tahimik ay isang bagay na sigurado na ang katahimikan ng ex mo ay sigurado merong ibig sabihin. Kumbaga, wag mong maliin yung katahimikan niya. Marami kasing tao or mostly sa inyo, marami nag-aakala kapag hindi na nagme-message ang ex niyo or hindi nagpo-post, tahimik na siya. Ang conclusion nyo, wala na siyang pakialam sa inyo. Masyadong mabilis yung conclusion nyo na yung pagiging silent niya ay yun ay agad yung ibig sabihin. Pero sa totoo lang, ang katahimikan niya ay hindi naman isang impormasyon. Ang katahimikan niya, ang meaning niyan ay espasyo, space kung saan may mga desisyong nabubuo. Hindi naman yan pwedeng mag-decide habang daldal siya ng daldal sa'yo. During the silence moment na yan, ang oras ng pagiging tahimik niya ay meron siyang mga binubuong desisyon sa sarili niya na hindi pa niya sinasabi sa'yo kasi nga tahimik siya. So ano ba nangyayari sa likod ng katahimikan? Una, inaayos niya yung emosyon niya. Pagkatapos kasi ng breakup, humihinto ang maraming tao para iproseso ang nangyari, bawasan ang emotional overload, at unawain ang sariling desisyon. Tahimik siya dahil may laban na nangyayari sa loob niya. At kapag ikaw nangialam ka dun sa laban na mangyayari sa loob niya, lalo lang siyang maiirita sa'yo. Because your ex wants to deal it with him or with herself nang hindi ka muna sana nangingialam. Pero dahil masyado kang makulit, habol ka ng habol, naiirita tuloy siya kasi imbis na bigyan mo siya ng panahon, iniistorbo mo siya sa katahimikan niya. Pangalawa, kinukumpara niya yung buhay niya noon at ngayon. Habang lumilipas ang panahon, natural nagtatanong din yan sa isip niya kung mas masaya ba talaga siya ngayon, mas tama ba yung naging desisyon niya na tanggalin ka na sa buhay niya. Kumbaga, ini-evaluate niya yung sarili niya kung ano ba talaga yung nawala sa kanya. Nawala ka ba talaga? Sumaya ba siya? Umayos ba yung life niya? Naging matino ba? And everything like that. Dito kasi nagsisimula yung tinatawag nating re-evaluation. Kapag nagre-re-evaluation si ex, number one rule, huwag niyong i-interrupt. Hayaan niyo siya. Mag-re-evaluate siya hanggat gusto niya. Huwag niyo muna siyang pakilaman. Huwag niyo siyang i-interrupt. Huwag niyo siyang guluhin. Parang hawa niyo na. Hindi naman makakatulong yung interruption nyo eh. Kasi ang gagawin nyo lang kapag in-interrupt nyo, iirita lang yan. Kasi nga nag-iisip pa yung tao eh, naggugulo ka na eh. Bigyan mo ng panahon, di ba? So, at the same time, kapag tahimik yan, sinusubukan ka rin niyang basahin. Possible rin na inuobserbahan niya kung maghahabol ka ba, kung nakakausad ka ba sa buhay mo. Kaya kung mapapansin mo, nag-check yan ng MyD or nag-i-stalk yan sa'yo. Kasi gusto niyang maintindihan kung anong nangyayari din sa iyo kasi minsan ang katahimikan ay paraan din ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa iyo. Yun lang. Pag nagiging tahimik lang ang ex, ang problema lang sa inyo, madalas kayong magpanik. Kaya nangyayari, sunod-sunod yung chinachat at nagkakaroon kayo ng emotional outburst, nadidepress kayo kasi ang katahimikan na sana ay magiging pagkakataon para mag-isip, nagiging dahilan niya para lalong lumayo kasi ang kulit-kulit mo. Okay? So ano ba ang dapat mong gawin kapag tahimik ang ex mo? Huwag mo munang punuin ng kalituhan ng ex mo. Huwag mo siyang guluhin. Hayaan mo siyang magtrabaho sa sarili niya. Hayaan mo siyang maging tahimik. Habang tahimik siya, manahimik ka rin. Mag-improve ka, mag-heal ka, mag-focus ka sa mga direksyon mo sa buhay mo. Kapag dumating yung susunod yung interaction, at least iba na yung version mo sa sarili mo at kapag nakausap mo siya is medyo nakapag-isip-isip na rin siya.
Ang IQ insight ko dito, ang katahimikan ay hindi lang laging senyalis ng pagkawala ng feelings ng ex. At hindi rin porket naging tahimik si ex, automatic, senyalis na yan na gusto na niyang lumayo sa'yo. Ang katahimikan is panahon kung saan humihina yung emosyon ng ex mo. Humihina yung mga galit niya sa'yo, humihina yung mga away, at lumilinaw ang reality. Sa panahong yun, ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin ay yung pilitin mo yung sarili mo na makontrol yung isip ng ex mo. Which is hindi naman dapat. Ang mga nangyayari sa likod ng katahimikan ng ex mo ay pabor pa nga sa'yo. Bakit? Kasi magiging pabor siya sa'yo lalo na kung pinabayaan mo siya dahil mabibigyan mo ng chance na mag-isip-isip ang ex mo kung gaano kanya kamahal. At opportunity mo rin yan para mag-self-improve ka, para matutunan mong mahalin ang sarili mo, at para maging malakas ka. Opportunity mo din yan para maiparamdam sa kanya kung ano ba talaga ang absence ng pagkawala mo. Since wala ka na ngayon sa buhay niya, kailangan niya maramdaman yung pagkawala mo. Your ex needs to feel this type of thing. Huwag mo siyang i-interrupt, huwag mo siyang guluhin, huwag mo siyang pigilan na maramdaman ka niya. Hayaan mo siya na maramdaman ka niya. Hayaan mo siyang maging tahimik at maging tahimik ka din at the same time. Kumbaga, bigyan mo ng space. Ang tawag doon ay respeto. Para hindi niya maramdaman na ini-squeeze mo yung leeg niya. Sinasakal mo kapag kinukulit mo Bigyan mo siya ng chance na maramdaman ka niya. Kaya habang tahimik siya, siguraduhin mong hindi ka rin nakatigil dahil kapag tahimik siya, dapat nakafocus ka sa mga sarili mong improvement, sarili mong buhay. Maybe this is the right time din para i-appreciate mo yung sarili mo na minahal mo din naman siya at kung tunay man ang pagmamahal na binigay mo sa kanya, hayaan mong mag-work yung love na yun until the day na ma-realize niya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo ibinigay ang lahat-lahat. Dahil kapag nagtagpo ulit ang mga landas ninyo, tatandaan mo, ang pinakamalaking surprise ay hindi ang katahimikan niya, kundi yung laki ng pinagbago mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag nakiging tahimik sa ex, it's an opportunity to self-improve yourself. And now, if you want to get your ex back gamit ang ibang strategy, bukod sa no contact rule, meron pa tayong push and pull and different strategies. You can give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Nandiyan lang sa comment section ang ating link for advice. Thanks for watching.